Sa ingay at sikip ng mundo, marami ang sumisigaw at ang ilan ay patuloy lamang sa pagtanghoy. Ayon sa ilan, ang mundo ng buhay at patay ay magkarugtong at noon pa ito pinagtagpo. Isa ka ba sa mga taong nasisilaw sa kulay dugong apoy? Isa ka ba sa mga kabataang noon hilig maglaro ng posporo? Nasubukan mo na bang ikiskis ang palito neto? Nasaksihan mo ba kung paano ito mabilisang lumiyab? O di kaya ay napagmasdan mo na kung paano ito mabilisang lumamlam at maupos? Hay nako, brownout na naman. Palagi na lang ganito. Gusto lang talaga nilang patasin ang bill ng kuryente namin. Bulya ko nang biglang nagdilim ang buong paligid sa loob ng aming bahay. Mapagpalang araw. Ako nga pala si Bea. 19 na taong gulang. Mag-isa lamang ako noon sa aming bahay dahil may mahalagang pinuntahan ang aking mga magulang. Abala akong nagsasagot ng aking assignment nang biglang nawalan ng power ang kuryente. Tuloy tanging dilim na lamang ang aking naaaninag. Agad kong kinapa ang posporo. Kanina ay nakita kong naroon sa mesa. Nang mga oras na yon ay nakailang kapa muna ako bago ko nadama ang posporo na tamang pwesto ng kinaroroonan nito. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ang posporong aking nakapa. Akma na sana kong kukuha ng isang palito nang biglang napatigil ako. Nagulat kasi ako dahil may narinig akong malamig na bulong, waring may mabigat na himig na sumasabay sa ritmo ng hangin. Sarado naman ang mga bintana at pintuan ng bahay pero nakapagtataka na malakas ang enerhiya ng hangin. Ang pangyayaring iyon ay naging dahilan kung bakit nag-umpisang magsitindigan ang aking mga balahibo. Natulala ako kaya nabitawan ko ang posporo at nahulog ito sa sahig. Nang dahil sa takot, hindi ko nagawang igalaw ang aking mga kamay at katawan. Kung kaya't ang paa ko na lamang ang aking ginamit sa pagkuha ng posporo. Habol hininga kong tinungo ang direksyon ng aking paa sa pwestong pinagbagsakan ng posporo. Nakailan ulit akong nangapang gamit ang aking paa bago ito nasagi. Sa katagalan ay naabot ng aking paa ang bagay na yun. Aksidente kong nasipa ayun na naging dahilan upang mas lalong mapalayo sa aking kinatatayuan. Muli kong ginamit ang aking paa sa pangangapa. Nakumpirma kong posporo ito nang tumunog ito sa pag-alog na gawi ko. Agad ko itong pinulot at mabilisang kumuha ng isang palito. Ikiniskis ko yun upang makalikha ng apoy na magsisilbi kong sulo. Dahil doon ay bahagyang nailawan ang paligid ngunit agad ding nawala ang liwanag sapagkat mabilis pa sa kidlat ang pagkaupos ng palito. Kaya naman ay kumuha ako uli ng isa pa at agad na pinaapoy. Nagmadali akong nagtungo sa sisidlan ng kinalalagyan ng kandila hanggat hindi pa nauupos ang palito. Kung magbabagal lamang ako sa paghakbang baka tuluyan na namang maupos ang palito. Hindi pa man ako nakakarating sa lalagyanan ng kandila ay napahinto ko dahil naging abo na ang palito ng aking dala. Kumuha na lamang ako ng isa pa at sinindihan ulit upang umapoy. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Maraming beses na ang nangyari ang tagpong iyon. Sa tuwing nauupos ang palito ay bumubunot lamang ako ng isa upang magsindi ulit ng panibago.
Mabilis ulit akong humakbang subalit likas na mabilis ang paglamlam ng apoy. Kumabog ang aking dibdib at nakaramdam ako ng labis na panginginig dahil may naaninag akong anino na dumaan sa harapan ko. Mas lalo akong kinabahan dahil kasabay ng pagkapatay ng apoy ay may naramdaman akong malamig na kamay na biglaang humawak sa aking paa. Nagpapapadyak ako upang sana ay bumitiw sa aking paa kung sino man ang nilalang na kumakapit sa aking paanan. Wala akong maaninag ni liwanag ng oras na yun sapagkat hindi ko magawang magsindi ng posporo. Pinangunahan kasi ako ng labis na takot. Hindi ko maikakailang higit na mas malakas sa akin ang nilalang na nakakapit sa aking paa. Sigaw ako ng sigaw ngunit kahit anong gawin ko ay walang nakakarinig sa akin. Wala kasi kaming kapitbahay. Tanging malalaking puno at masukal na kagubatan lamang ang nakapalibot sa aming lugar. Maya-maya lamang ay naramdaman ko na mas dumiin pa ang pagkapit ng malamig na kamay sa aking paa. Nararamdaman kong tangka nito akong higitin patungo sa ground floor. Gayunpaman mariin ko pa ring hinawakan ang posporo upang hindi ko mabitawan. Iyon na lang kasi ang nakikita kong alas upang magkaroon ng liwanag ng oras na yun. Sa katagalan ay bumulagta ako sa sahig dahil patuloy akong hinihigit nang hindi ko makita-kitang nilalang. Patapa akong lumalaban upang hindi mahila, ngunit mas malakas pa rin talaga sa akin ang nilalang na yun. Maswerteng napahawak ako sa paa ng mesa na nagsilbi kong ipunan ng lakas. Mahigpit akong kumapit sa paa ng mesang aking nahahawakan upang hadlangan ang layunin ng multong higitin ako. Dama kong higit na mas malakas at mabalasik ang nilalang na yun na hinihila ako sa isang multong ligaw. Hindi ko talagang magawang ipagkailang higit na mas agresibo ito sa akin. Maging ang mesa ay nadadala na rin. Sumagitsit ang paa ng mesa sa sahig na nangangahulugang naaalis na rin ito sa dating pwesto. Kalaunan ay nangyari ang aking kinatatakutan. Ang mesa na aking hinahawakan, kalaunan ay natumba. Napitpit ang aking dalawang kamay dahil nabagsakan ng mesa. Hindi ko ininda ang sakit, bagkus ay mariin pa rin hawak-hawak ang isa kong palad ang posporo. Sa pagkatumba ng mesang iyon ay saktong nahulog sa aking pwesto ang upos ng kandila. Agad ko itong kinuha at sinindihan. Subalit dahil sa pwersang humihigit sa akin, sa unang pagkakataon ay bigo akong masindihan ang kandila. Ilang beses kong sinubukan sindihan ang kandila ngunit nahirapan ako. Nagsumigaw na lamang ako. Walang humpay akong dumaing nang muli akong kinaladkad ng multo. Hinila ako nito kaya nakaladkad ang aking katawan patungo sa hagdanan, patungo sa ground floor ng aming bahay. Ang aking ulo ay nakailang beses nang umuntog sa bawat hagdanan na nagdudulot ng labis na pagdurugo. Ang aking labi at noo ay namumutok. Napuno ng galos ang aking katawan. Halos mawalan na ako ng malay dahil sa pangyayaring iyon. Pero kahit ganoon ay hindi ko nagawang bitawan ang kandila at posporo. Nang mga sandaling iyon ay tumahimik ang paligid. Hindi ko naramdaman na nasa palibot ko ang nilalang na umaatake sa akin. Ginamit ko ang pagkakataong yun upang tangkain muli na sindihan ang kandila gamit ang posporo. Ngunit kagaya ng mga naunang senaryo,
Sa bawat pagsindi ko ay agad na pumapalya ang apoy. Hanggang sa umabot na lamang sa punto na kung sana ay iisa na lamang ang natitirang tangkay ng palito sa loob ng kahon ng posporo. Ay, paano na to? Buntong hininga ko at tanong sa aking sarili. Gamit ang aking sariling damit ay pinunasan ko ang pinaghalong luha, dugo at pawis sa aking muka. Hanggang nararamdaman kong wala sa aking palibot ang nakakatakot na nilalang na humaharas sa akin, ay muli kong kinuha ang natitirang posporo. Kasabay ng mabilisang pag-apoy nito ay ang paglitaw ng dugo ang muka na dikit noo sa aking harapan. Isang multo ng babae ang bumungad sa akin. Dali-dali akong tumakbo papalayo sa multong iyon habang sinisindihan ko ang kandila. Nang masindihan ang kandila ay nakahinga ako ng maluwag. Agad akong nagtungo sa banyo at sinarado iyon. Habol hininga akong napaluhod dahil sa sobrang pagod na aking iniinda. Nagpasya akong itirik ang kandila sa sahig ng banyo. Taimtim akong nagdasal ngunit hindi pa man ako natatapos magdasal ay nagambala na naman ako ng isang sigaw. Narinig kong may babaeng sumisigaw sa labas ng banyo. Umiiyak ito at kalaunan ay napapalitan ng nakakatakot na tawa. Bagamat tumatawa ang naririnig kong boses ng oras na yun, ngunit dama ko sa tawa may dala itong mabigat na masidhing emosyon. Tinakpan ko na lamang ang aking tainga gamit ang aking mga palad. Ano man ang aking gawin ay ayaw akong lubayan ng multong iyon. Pumikit na lamang ako sa sobrang takot ngunit bigla ulit akong napadilat dahil lumangit-ngit ang pinto ng banyong kinaroroonan ko. Nagtaka at nanindig ang aking mga balahibo. Hindi ko batid kung paano mabuksan ang pintuan ng banyo, gayon isinarado ko yun at inilak ng maayos. Nang tignan ko ang kandila ay biglang nanlaki ang aking mga mata. Ang mga natunaw kasing bahagi ng kandila ay naging kulay dugo. Maya-maya lamang ay may kung anong nakakatakot na imahe ng babae na umuusbong sa apoy ng kandila. Paulit-ulit kong hinipan ang kandila upang patayin, ngunit ayaw netong mamatay. Mas nag-alab pa hanggang sa lumabas doon sa apoy ang multo ng babaeng kanina pang nagpaparamdam sa akin. Muli akong tumakbo palabas ng banyo at pakapa akong nagtungo sa aking kwarto. Maya-maya lamang ay nakita kong lumutang ang kandila patungo sa aking direksyon. Nang makapasok sa kwarto ay nailawan ng kandila ang buong kwarto ng aking kinalalagyan. Doon tumambad at bumungad sa akin ang naaagnas na katawan ni Twinkie. Si Twinkie ay ang aking best friend na naaksidente kong napatay. Hindi ko kasi matanggap na pareho pala kami ng lalaking iniibig. Sa sobrang galit ay nagawa kong buhusan siya ng gasolina sa muka at sinindihan siya gamit ang posporo. Nang sandaling yun ay nataranta ako. Agad naman bumagsak sa kama ang nakalutang na kandila. Ang pangyayaring yun ay mabilisang nagpasilab ng apoy na tumawid sa mga kortina na sinundan ng pagkalamon nito sa kabuuan ng aming bahay. Kasama ang katawang lupa at ang bangkay ni Twinkie. Nagising na lamang ako sa isang ospital at puno ng benda ang aking katawan. Habang si Twinkie naman ay nakumpirma ng patay. Buong akala nila ay aksidente lamang ang pagkamatay ni Twinkie. Wala silang kamuang-muang
na ako ang pumatay sa best friend ko.